Breaking news mga kababayan, dalawang Pilipinong sundalo, hinataw ng mga Tsino ng baston sa ulo, sugatan. Tariela at Padilla, nagkainitan ng tawagin ng China na unggoy ang mga Pilipino. Matapos maglabas ang isang Chinese media ng AI-generated na video na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy, panibagong insidente na naman ng umano'y panggigipit ang isinagawa ng Chinese Coast Guard laban sa mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea. Ang simpleng pagtataboy lang sana sa mga barkong Tsino na umiikot sa paligid ng BRP Sierra Madre para kumuha ng mga larawan at video sa ating barko ay nauwi sa marahas na komprontasyon. Gumamit na kasi ng baston ang mga Tsino at hinampas ang mga sundalong Pilipino na humaharang sa kanila. Dahil dito, sugatan ang dalawang Pilipino at napinsala rin ang rubber boat ng Philippine Navy na sinasakyan ng mga ito. Nakuhanan ng video ang tensyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at mga tauhan ng Philippine Navy, kung saan makikita ang panghahampas ng mga Tsinong ito sa ating mga sundalo gamit ang mga sagwan at baton. Ang video ay kinunan mismo ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong umaga ng July 20, 2026. Matatagpuan sa lugar na ito ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas. Makikita sa video ang mga Tsino habang sakay ng malaking motorboat, habang ang mga Filipinong sundalo ay nasa mas maliit na rubber boat lamang. Dahil sa laki ng kanilang sasakyan at sa dami ng kanilang tauhan, nagawa ng Chinese Coast Guard na itulak papalayo ang rubber boat ng Philippine Navy gamit ang mahahabang baton o pamalo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines or AFP na siya ring naglabas ng naturang video, isang sundalong Filipino ang tinamaan ng kahoy na baton sa ulo habang nagaganap ang komprontasyon. Dahil dito, nagtamo siya ng sugat sa ulo at agad na nabigyan ng paunang lunas. Gayunman, pinag-aaralan pa ng militar kung kinakailangan pa siyang isailalim sa medical evacuation. Bukod dito, nasira din ang rubber boat ng Philippine Navy sa gitna ng insidente. Ayon pa sa AFP, dalawa sa kanilang mga tauhan ang nasaktan. Ang unang sundalo ay nagtamo ng halos 2 pulgadang sugat sa ulo na kinakailangang tahiin. Samantala, ang ikalawang sundalo ay nasugatan sa bahagi ng kamay at mga daliri matapos niyang harangin ang mga hampas na nakatuon sa kanya. Batay sa ulat ng AFP, nagsimula ang insidente sa Chinese Coast Guard vessel na may bow number 21560. Mula rito ay nagpalutang ang China ng isang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Lumapit umano ang naturang inflatable boat sa BRP Sierra Madre at kumuha ng mga larawan at video ng ating barko. Ang BRP Sierra Madre ay ang lumang barkong sinadyang ipwesto ng Pilipinas sa Ayungin Shoal bilang himpilan ng mga sundalong Pilipino. Matatagpuan ang Ayungin Shoal sa loob ng 200 nautical mile ng exclusive economic zone ng Pilipinas at humigit kumulang 1,300 kilometers ang layo nito mula sa mainland China. Pero tinatawag ito ng China na Renai Reef. Upang paalisin ang mga barko ng China, nagpadala ang Philippine Navy ng 2 rubber boat. Iginiit ng AFP na mahinahon at hindi agresibo ang naging paraan ng kanilang pagpapaalis sa mga Chinese personnel. Nang tanungin kung sino ang unang gumamit ng dahas, sinabi ng AFP na malinaw naman yan na makikita sa video. Ayon sa kanila, ang Chinese Coast Guard daw ang unang nanampal at humampas gamit ang kanilang mga baton. Samantala, ang mga Pilipinong sundalo naman ay nanatiling depensibo at ginagamit lamang ang kanilang mga kagamitan bilang panangga para hindi tamaan ng mga hampas. Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na isang assault ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Ayon sa AFP, inilagay nito sa panganib ang buhay ng mga Pilipinong sundalo at lalo lamang nitong pinalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila ng karahasang kanilang naranasan,
Sinabi ng AFP na nananatiling profesional, disiplinado at mahigpit na sumusunod sa rules of engagement ang mga sundalong Pilipino habang isinasagawa ang kanilang misyon sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Muli ring nanawagan ang AFP sa China na itigil na ang mga iligal, agresibo at mapanlinlang nitong kilos sa West Philippine Sea. Hinimok din nila ang Beijing na igalang at sundin ang naging pasya ng 2016 Arbitral Award na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa naturang karagatan alinsunod sa umiiral na international law. Ayon pa sa AFP, ang mga ganitong aksyon ng Chinese Coast Guard ay lubhang irresponsable at hindi maituturing na profesional. Anila, taliwas ang mga ginagawa ng kanilang mga tauhan sa kung anong sinasabi ng Chinese Communist Party na kesyo isinusulong daw nila ang pag-angat ng China sa mapayapang paraan. Dahil ang totoo, kabaligtaran ang ipinapakita ng kanilang mga kilos sa aktwal na sitwasyon. Sinubukan ding kunan ng statement ang Chinese Embassy sa Maynila hinggil sa insidente pero wala pa itong tugon sa ngayon. Gayunman, sinabi ng China Coast Guard na paulit-ulit nilang binabalaan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas pero hindi daw sumusunod ang mga ito. Iginiit din ng China Coast Guard na mapanganib na lumapit at bumangga ang mga bangka ng Pilipinas sa kanilang patrol boat at ang mga Pilipino umano ang unang nanakit at pilit silang binabangga. Ayon pa sa China, ang mga tauhan daw ng Pilipinas ang unang gumamit ng mga sagwan, kahoy na poste at iba pang kagamitan para agresibong salakayin ang mga opisyal na nagpapatupad lamang daw ng batas ng China. Iginiit din ng China na nagpigil pa sila sa kanilang ginawa at nagbigay muna sila ng mga babala. Nagmaniobra din daw sila para iwasan ang ating mga bangka at saka lamang gumamit ng paraan na para sa kanila ay angkop lamang sa kilos na ipinapakita ng mga Pilipino. Inakusahan din ng China Coast Guard ang Pilipinas ng pagbabaluktot umano sa mga tunay na nangyari at pagpapakalat ng mga maling paratang laban sa China. Kaya hinihiling daw nila sa Pilipinas na itigil na ang panghihimasok, pang-uudyok at pagpapalaganap ng maling impormasyon. Sa isang 49 seconds na video na inilabas noong Lunes ng gabi ng China state-backed tabloid na Global Times, madidinig pa daw ang isang opisyal ng China Coast Guard na sumisigaw ng "This is China Coast Guard, please leave immediately." Makikita rin daw sa video na kapwa gumagamit ng mga sagwan at baton ang mga tauhan ng magkabilang panig habang nagaganap ang komprontasyon sa dagat. Samantala, sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi katanggap-tanggap ang marahas na ginawa laban sa mga tauhang Pilipino. Ayon sa kagawaran, magsasagawa daw sila ng kaukulang diplomatic action kaugnay ng nangyari at nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Armed Forces of the Philippines upang makuha ang kumpletong detalye ng insidente. Ngayong linggo, magtitipon sa Maynila ang mga foreign ministers ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa mga matataas na antas ng pagpupulong. Dadalo rin dito ang Chinese Foreign Minister na si Wang Yi at inaasahan na magiging isa sa mga pangunahing paksa ang tumitinding tensyon sa South China Sea. Pero patuloy na itinatanggi ng China ang mga paratang na naging agresibo daw sila sa dagat at iginiit na ang Pilipinas ang umano'y lumalabag at pumapasok sa mga katubigang inaangkin ng China. Samantala, bago ang insidente ng panghahampas, mayroon na ring naunang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China noong isang linggo. Dahil yan sa kalapastangan ng ginawa ng China sa mga Pilipino. Inilarawan kasi ng mga Chino ang mga Pilipino bilang isang unggoy gamit ang isang AI-generated video. Inilabas ang nasabing video ng state-run media ng China. Kinundi na ito ng pamahalaan ng Pilipinas at tinawag na isang racist at mapanghamak na representasyon ng mga Pilipino. Hiniling din ng Pilipinas na agad itong alisin sa publiko. Ayon sa mga opisyal, isa na naman itong low-class na antas ng pagpapalala ng sitwasyon sa pagitan ng Beijing at Maynila. Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino,
hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila yung unggoy, pero ang Pangulo ay hindi. Nagsimula ang kontrobersya matapos maglabas ang China Daily na isang pahayagang pag-aari ng Estado ng China ng isang AI-generated na video noong July 10. Sa videong ito, makikita ang isang unggoy na nakasuot ng damit na may simbolo ng Pilipinas. Itinutulak ang unggoy patungo sa isang improvised na entablado ng videoke ng mga brasong may bandila ng Estados Unidos at Japan. Sa sumunod na eksena, pinagalitan ang unggoy dahil daw sa maling kantang kinakanta nito. Pagkatapos ay nagtaas ito ng papel na may nakasulat na South China Sea Arbitration Award. Kalaunan ay inihagis ang unggoy sa dagat at binomba ng malakas na bugso ng tubig gamit ang isang water cannon. Ayon sa pamahalaan ng Pilipinas, lampas na ang naturang video sa boundary. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang anumang hindi pagkakasundo sa politika o batas ay hindi kailanman sapat na dahilan upang gumamit ng ganitong uri ng panghahamak na imahe. Binigyan din ng pagawaran na ang naturang video ay lalo lamang magpapalalim sa kawalan ng tiwala sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, mga kapwa ko Pilipino, hindi tayo mga unggoy. Huwag nating hayaang tratuhin tayo na parang mga unggoy. Mga hayop lamang ang gumagawa ng ganitong pagtrato sa kapwa-tao. At ang mga taong tumatangging sumunod sa pandaigdigang batas ay mas masahol pa kaysa sa mga hayop. mas matindi naman ang naging pahayag ng Department of National Defense. Inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang naturang video bilang isang kasuklam-suklam na propaganda. Ayon kay Teodoro, hindi lamang nito kinukutya ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa malawak na pang-aangkin ng China sa South China Sea, kundi para na rin itong pinagdiriwang ang karahasan laban sa mga Pilipino. Ang inilabas na post ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy ay malinaw na nagpapakita kung ano talaga ang tingin ng propaganda aparatos ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino. Ang pangungutya nito sa legal at lehitimong 2016 Arbitral Award, ganun din ang pagluwalhati nila sa karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalong Pilipino ay naglalantad sa moral at intelektual na pagbagsak ng propaganda machine ng China. Makatarungan ang ating patakaran na huwag magkaroon ng ministerial level at defense engagement o anumang pakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Chinese Communist Party at sa alinman sa mga ahensya nila. Malinaw na hindi dapat baliwalain o ipagsawalang bahala ang mga kinikilos ng Chinese Communist Party nitong mga nakdaang araw. Ang ganitong kasuklam-suklam na propaganda ay isang kahihiyan para sa sino mang bansa na nagsasabing siya ang responsabling leader ng region. Ipinapakita lang nito ang kahinaan ng isang pamahalaan na kumakapit sa rasismo, pananakot at pagpapalaganap ng galit dahil bigo silang ipagtanggol ang nakakatawa nilang claims gamit ang katwiran, ebidensya o batas. Itong huling ginawa ng China na pag-alis ng dignidad ng tao ay lalo lamang nagpapatunay na ang China ay hindi isang kumpiyansa at matatag na bansa at hindi rin isang mapagkakatiwalaang kapitbahay. Pilipinas, huwag magpaninlang. Ang nalilinlang ay nasisiil. Sumagot naman ang China at ayon sa kanila, hindi naman daw yan ang official na posisyon ng kanilang pamahalaan. Dapat daw maintindihan ng Pilipinas na yan ay gawa lamang ng media at hindi ganyan ang tunay na paniniwala ng pamahalaan ng China. Samantala, sa gitna ng lumalalang tensyon ng Pilipinas at China, binatikos naman ni Senator Robin Padilla si Commodore J. Tariela at sinabing ang paggamit daw ni Tariela noon ng caricature laban kay Chinese President Xi Jinping ang posibleng nagbunsod sa China Daily para gawa ng nakakainsultong AI-generated video ang mga Pilipino. Kung matatandaan kasi,
Isang caricature ang ginawa noon ni Tariela para kay Chinese President Xi Jinping nang minsang magkaroon siya ng lecture sa Lasal. Nainsulto ang Chinese Embassy dito, kaya ngayon siya ang sinisisi ni Padilla. Nagtaka naman si Tariela sa post ng senador at sinabing bakit siya ang sinisisi imbes na ang China na siyang gumawa ng racist na video. Ayon pa kay Tariela, ginagamit lang daw ni Padilla ang matagal ng isyong ito para ipagtanggol ang China. Ayon pa kay Senator Padilla, hindi ba't unggoy naman talaga ang tingin ng mga puti sa mga Asyano, hindi lang sa mga Pilipino kundi sa mga Incheck at sa mga Hapon din. Iba-iba nga lang ang kulay. Ayon naman kay Tariela, hindi naman ang tingin ng mga puti ang issue dito, kundi ang tingin ng mga Chino sa mga Pilipino. At hindi rin umano niya matatanggap na tawaging unggoy ang kanyang lahi. Sa pinakahuling statement ng tanggapan ni Padilla, nilinaw nila na kinukundena din ng kanyang tanggapan ang kumakalat na video ng China. Pero iginiit niya na hindi dapat din baliwalain ang paggamit ng mga mapanlait na karikature ng mga opisyal ng pamahalaan sa ibang bansa. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Secretary Gilbert Chodoro na hindi kayang depensahan ng China ang video na ginawa nila laban sa mga Pilipino. At naniniwala siya na hindi daw dapat kailanman ipagtanggol ng sinuman ang mga ginawang ito ng China. Well, I think there's no justification sa action ng China ngayon. And there's no comparison with what China is doing with others that are helping us. No? Yung comparison na yon ay hindi proper dahil ito overt act, nilabas talaga nila to. Etong mga ibang tumutulong sa atin na na-include niya, hindi naman kinukup yung teritoryo natin at saka walang overt media na lumalabas na ganyan. Ito state-sponsored overt media ito, hindi matatanggihan. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!